Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 901, nililigawang si kamatayan. Gotcha. Naglagay si Kyung-chi ng malabong kristal sa bibig nito at kinagat ito. Tila naghihirap ito. Sa di kalayuan, nakaupo si Lin Fang. Pinalabas niya ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan at nakita ang lahat ng ginagawa ni Kyung-chi. Posible ba iyon? Nakapagtataka, si Kyung-chi ay kumakain ng mga purong malabo na kristal. Tumiti si Lin Fang ng pilit at umiling. Ano man ang naisip ni Lin Fang, si Kyung-chi ay dating isang emperador. Kalunos-lunos ang kanyang kalagayan ngayon. Kahit na alam ni Lin Fang na nagnakaw si Kyung-chi ng mga malabo na kristal, ngunit hindi niya sinubukan at pinigilan siya na gawin iyon. Huminga ng malalim si Lin Fang at sinimulang pag-aralan ang mga markang ginawa ni Kyung-chi pati na rin ang kanyang mga kasanayan sa pag-deploy. Kasabay nito, kinikilala ng mga tao sa Shengang ang pagkawala ni Shi Ju-tian kaya nagpadala sila ng ilang tao upang hanapin siya. Narinig nila na ang lahat ng malalakas na cultivator na ipinadala nila ay malamang na namatay sa Zuyu. Ang Firmament Empire ay matatagpuan sa pagitan ng Micheng City at Zuyu sa Zuyu Region. Sa sandaling iyon, sa isang malaking palasyo ng Firmament Empire, may nakaupo sa isang trono. Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi isang opisyal ng Firmament Empire. Ang aktwal na pinuno ng Firmament Empire ay nakaupo sa ibaba nila at mukhang natatakot. May dumating sa gate ng palasyo. Sinabi ng nakaupo sa trono, "Pasok ka." Ang naghihintay sa labas ay pumasok sa palasyo at yumuko sa harap ng pinuno sa isang solemna at magalang na paraan. Mayroon kaming ilang balita mula kay Zuyu, hindi nakuha ng grupo mula sa Shengang si Lin Fang. Ha? Nagulat ang taong iyon. Kumislap ang kanyang mga mata at pinakawalan niya ang makapangyarihang chi. Ang grupong ipinadala ni Shengang, sa pangunguna ni Shi Ju-tian, ay hindi pa ba sapat para mahuli si Lin Fang? Talaga. Sinasabi na lahat sila ay pinatay sa Zuyu. Namatay silang lahat. Ang malakas na cultivator ay namangha. Kahit na si Shi Ju-tian ay hindi ang pinakamalakas na cultivator ng Shengang, siya ay napakalakas. Paano siya nabigo na makuha ang isang cultivator ng unang layer ng Tianqi? Nagpadala ba si Tianqi ng mga tao para tumulong? Wala akong kakilala mula sa Tianqi na nasa Yangzhou City. Ang ilang mga hayop sa antas ng Tian ay tila nakatulong kay Lin Fang. Sabi ng tao. Nagulat din ang taong iyon sa balita. Hindi nila naiintindihan kung paano napatay ni Lin Fang ang lahat ng taong iyon sa Yangzhou City. Nanatiling tahimik ang monarko. Itinaas niya ang kanyang long sleeves at malamig na sinabi. Ang mga cultivator ng Zun mula sa Shengang ay malamang napupunta at ipaghiganti si Shi Ju-tian at ang iba pa. Kung ganoon ang kaso, hindi na ito magiging madali. Kailangan nating pumunta sa Zuyu sa lalong madaling panahon. Hindi namin maaaring payagan ang mga kayamanan ni Lin Fang na mahulog sa mga kamay ng iba kaysa kay Jade Heaven. Talaga. Sabi ng taong iyon, muli sa isang solemna at magalang na paraan. Naisip ni Shengang na walang nakakaalam na nagpadala sila ng mga tao sa Zuyu. Akala nila ay nagsasagawa sila ng mga lihim na operasyon. Sa katunayan, kontrolado ni Jade Heaven ang lahat. Sila lamang ang nakakaalam kung ano ang mga kayamanan mula sa mahiwagang mundo, at sila lamang ang nakakaalam kung paano gamitin ang mga kayamanan ng kanilang ninuno. Noong una, akala nila ay magtatagumpay si Shi Ju-tian at pagkatapos ay papatayin nila siya at mahuli mismo si Lin Fang. Gayunpaman, nawala si Shi Ju-tian. Pagkaraan ng ilang sandali, isang grupo ng mga tao ang umalis sa palasyo ng Firmament Empire. Lahat ng mga taong iyon ay may misteryoso at hindi maarok na chi. Gayunpaman, pagkaalis ng grupong iyon ng mga tao, may mga bagong tao na lumitaw sa labas ng palasyo. Binalik nila ang tingin sa mga paalis. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng dragon robe at mukhang hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Dapat silang lahat ay malakas na cultivator mula sa East Sea Dragon Palace. Si Jade Heaven ay naniniktik kay Shengang habang ang East Sea Dragon Palace ay lihim na alam ang relasyon sa pagitan ni Jade Heaven at ng libingan ng emperador sa misteryosong mundo. Sa makatuwid, alam nila na hindi susuko si Jade Heaven kay Lin Fang, kaya ang East Sea Dragon Palace ay naigaspya sa Jade Heaven. Ang layunin ng lahat ay pareho, ang makuha si Lin Fang, o mas tiyak, ang pagnanakaw ng kanyang mga kayamanan. Sa katunayan, walang nakakaalam kung ano ang nakuha ni Lin Fang. May something siya, for sure, pero hula lang nila kung ano iyon. Ang mga taong talagang nakakaalam ay nawala o namatay. Kung tungkol kay Lin Fang, wala siyang ideya na napakaraming malalakas na cultivator ang humahabol sa kanya, ngunit naiintindihan niya na nakasakit siya ng maraming tao. Dahil dito ay humingi siya ng tulong kay Yandy at hiniling sa kanya na protektahan ang buong palasyo. Kinabukasan, sa isang magandang lugar sa loob ng palasyo, si Lin Fang ay nakaupo sa isang upuan na si Zhu Linglong ay malumanay na nakayuko sa kanyang balikat. Nandoon din si Xinye, nagpipintura siya. Paminsan-minsan, titingin siya kay Lin Fang nang hindi tumitigil sa kanyang ginagawa. "Ate, ang galing mong magpinta." Sabi ni Xiao Yan na may paghanga. Tumalon si Zhu Linglong sa balikat ni Lin Fang at tumingin din sa drawing. Mukha siyang na-inspire sa kagandahan nito. Ito ay isang larawan ng isang binata, siya ay nakaupo at mukhang parehong kalmado at matahimik. Napakaganda rin ng tanawin sa paligid niya. May napaka-cute na maliit na puting hayop na damapo sa kanyang balikat, ang balahibo nito ay puti ng nyebe.
Tumalon si Zhu Linglong sa balikat ni Xinye at inilagay ang kanyang mga paa sa mukha ni Xinye. Tumiti si Xinye sa magiliw na paraan, tumingin kay Zhu Linglong at sinabi. Mengqing, kapatid, palagi kang magiging pinakamaganda. Hinagod ni Zhu Linglong ang kanyang mabalahibong ulo kay Xinye, ito ay kaibig-ibig. Tumiti si Lin Feng at tumayo. Napakaganda ng painting na iyon, hindi niya maiwasang mapangiti sa matamis at malumanay na paraan. Lin Feng, lamabas ka dito. Sa pagkakataong iyon, may galit na sumigaw mula sa labas. Ang boses na iyon ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang lakas kaya narinig ng lahat ang kanilang sinabi ng napakalinaw. Nagulat si Lin Feng nang iangat niya ang kanyang ulo at tumingin sa abot tanaw. Sa wakas, dumating din sila. Naisip ni Lin Feng. Matagal niyang hinintay na may papatay sa kanya. Xinye, Mengqing, huwag kang sumama sa akin, manatili ka lang dito. Sabi ni Lin Feng, nakangiti pa rin. Tumango si Xinye at umalis si Lin Feng sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 902, kamatayan ng malakas na cultivator. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lin Feng sa labas ng palasyo. May isang grupo ng mga tao na proud na nakatayo sa labas. Napakalamig ng kanilang tsina, ang mga ordinaryong tao ay magyayelo kapag lalapit sila sa kanila. Dahil kay Lin Feng, ang mga tao mula sa Shengang at mas tiyak, ang mga tao mula sa East Shengang at North Shengang, ay nawala sa misteryosong mundo. Si Shi Jutian, ang pinuno ng West Shengang at ang kanyang grupo ng mga tao ay dumating sa Yangzhou City, ngunit nawala din. Sa 4 na distrito, isa na lang ang natitira, ang South Shengang. Lin Feng. Nakita na ni Lin Feng ang pinuno ng grupong iyon. Ang Zun Cultivator ang minsang nagturo kay Lin Feng ng ilang bagay. Pagkatapos ng Great Competition ng Zuyu, naglakbay sila pabalik sa Shengang at nakipagkita sa isang Zun Cultivator. Lin Feng, matagal nang hindi nagkikita. Napatay mo na ang mga pinuno ng 3 distrito mula sa Shengang. Ano ang dapat kong gawin sa iyo? Sabi ng cultivator ng Zun sa malamig na paraan. Tiningnan ni Lin Feng ang kanyang kausap sa hindi mapagmataas o mapagkumbaba at hindi alipin o mapagmataas na paraan. Mister, you should understand my position, I had no choice. Kung hindi ko pinatay ang mga taong iyon, pinatay na nila ako. May choice ba ako? At ako, may choice ba ako? Napakarami mong pinatay sa aking mga tao. Halatang hindi kita mapapatawad. E ano ngayon? Gusto mo rin ba akong patayin? Sabi ng cultivator ng Zun na nakatitig kay Lin Feng. Ang kanyang boses ay naglalaman ng isang hindi kapani-paniwalang enerhiya. Hindi siya galit na galit ngunit marilag ang tunog niya. Mister, alam mo naman na wala akong choice. Gayunpaman, kahit isang beses lang tayong nagkita, may mga itinuro ka sa akin, hinding-hindi kita gugustuhing patayin. Sa makatuwid, umaasa ako na maaari kang umalis sa iyong sariling malayang kalooban. Sabi ni Lin Feng na parang normal lang ang sinasabi niya. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Shengang ay nabigla. Kaya, ayon kay Lin Feng, ang bagay ay hindi niya gustong patayin ang Zun Cultivator. Nais niyang umalis ang cultivator ng Zun sa kanyang sariling kagustuhan. Napakayabang. Gaano katapangan. Ang Zun Cultivator ay nagulat lamang. Tumingin siya kay Lin Feng sa kakaibang paraan. Paano ka magiging confident? Naintriga ang cultivator ng Zun. Si Lin Feng, nakakagulat, ay nagsabi na ayaw niyang patayin siya. Gusto kong maging magnanimous. Hindi ko ginustong maging kaaway ni Shengang. Gayunpaman, patuloy akong hinahabol ni Shengang. As far as you and I are concerned, hindi naman tayo magkaaway. Kaya naman, ayaw kitang kalabanan at mas hinihiling ko pa ang kamatayan mo. Kaya ang pinakamagandang bagay para sa ating dalawa ay umalis ka. Si Lin Feng ay mukhang pala kaibigan, hindi mapagmataas o mayabang. Kalmado lang siya. Parang nakakuha ka talaga ng hindi ka pani-paniwalang kayamanan sa misteryosong mundo. Dumating si Shi Jutian at ang iba pa at pinatay mo silang lahat. Ngayon, parang nilalabag mo ang mga batas ng universo. Anong uri ng mga nakamamatay na sandata ang nakuha mo upang kumilos ng may kumpiyansa? Sana talaga makita ko sila. Sabi ng cultivator ng Zun. Ha? Ang ibang mga tao mula sa Shengang ay nagulat at tumingin pabalik kay Lin Feng. Tama ang Zun cultivator. Si Shi Jutian at ang iba pa ay dumating at pinatay ni Lin Feng. Higit pa riyan, mukhang may tiwala si Lin Feng sa sarili, hindi siya nagpapanggap. Kaya naman, talagang nakakuha siya ng nakamamatay na sandata. Ang lahat ay biglang naging mas interesado kay Lin Feng. Mister, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin sa topic. Kung patuloy kang magpipilit at talagang gusto mo akong patayin, kung gayon hindi ko magagawang manatiling magnanimous. Kailangan kitang patayin. Mahinahong sabi ni Lin Feng. Napabuntong hininga ang cultivator ng Zun. Sayang naman kanina, may mata si Beiming pero hindi nakakakita. Nakagawa siya ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Ayokong maging kaaway mo pero dahil kay Shengang, kailangan kitang patayin. Hindi bale, gusto ko rin talagang makita ang mga mahalagang kayamanan ng Jade Emperor. Ayon sa gusto mo, sabi ni Lin Feng, kung malinis ang kanilang budi at talagang gusto siyang patayin, ginawa niya ang lahat para malutas ang sitwasyon ng mapayapa. Ang Zun Cultivator ay hindi agad umatake. Laming-galing siya sa paligid bago nagsalita sa hiwalay na paraan.
Dahil ang lahat ay nakatingin na sa amin, hindi na kailangang itago ang ulo at ipakita ang buntot. Mula sa abot tanaw, maraming tao ang lumitaw at lumipad. Ang kanilang chi ay hindi kapani-paniwala. Gayunpaman, hindi sila mula sa Shengang. Jade Heaven, ang East Sea Dragon Palace, mukhang matagal mo na kaming tinitiktikan. Sabi ng cultivator ng Zun. Nakapagtataka, parehong si Jade Heaven at ang East Sea Dragon Palace ay nagpadala ng Zun cultivator. Patunay iyon na itinuturing nilang banta si Lin Fang. Ang Zun cultivator mula sa Shengang ay alam na ang mga maimpluwensyang grupong iyon ay nag-espiya sa kanila mula pa noong una. Gusto lang nilang gamitin si Shengang. Gayunpaman, hindi nila nagawang itago ang kanilang sarili. Natakot sila na ang Zun cultivator mula sa Shengang ay papatayin si Lin Fang at umalis kasama ang mga kayamanan kung sila ay masyadong malayo. Hehe. Siyempre, gusto rin naming makita ng aming sariling mga mata ang mahahalagang kayamanan ni Lin Fang. Sabi ng pinuno ng grupo mula sa East Sea Dragon Palace. Hindi siya nakatulala, maharlika lang. Nakatingin siya kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Kasabay nito, kinumpirma niya kung ano ang nahulaan ng cultivator ng Zun mula kay Shengang, tiyak na may nakamamatay na sandata si Lin Fang. Ganoon din dito. Sabi ng leader ni Jade Heaven. Naisip din niya na nakakuha si Lin Fang ng isang mahalagang kayamanan mula sa palasyo ng Jade Emperor. Gusto niya talagang malaman kung ano ang naiwan ng kanyang mga ninuno at kung ano ang nangyari sa misteryosong mundo. Si Huang Fang ay may mapa ng palasyo ng Jade Emperor, paano siya matatalo kay Lin Fang? Ang lahat ng ito ay isang misteryo na tanging si Lin Fang ang makapagpaliwanag. Shengang, ang East Sea Dragon Palace, Jade Heaven. Napatingin si Lin Fang sa kanilang lahat. Balang araw, kapag naabot ko ang mga ulap, bibisitahin ko kayong lahat upang ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong mabait na saloobin. Tatlong Zun cultivator ang kaharap mo at nakakapagtaka, iniisip mo pa rin na maaabot mo ang mga ulap balang araw. Iniisip ko kung ang iyong kumpiyansa sa sarili ay talagang natatago kung ikaw ay ignorante lamang. Kahit na mayroon kang kamanghamanghang sandata, duda ako na makakatulong ito sa iyong talunin ang tatlong cultivator ng Zun. Sabi ng cultivator ng Zun mula sa East Sea Dragon Palace, isang strike at maaari kang mamatay. Sinulyapan siya ni Lin Fang at walang takot na sinabi. Maraming tao mula sa East Sea Dragon Palace ang nagsabi sa akin ng mga bagay na iyon noon pa. Gayunpaman, lahat sila ay inilibing ngayon. Baka ikaw na ngayon. Biglang tumalikod si Lin Fang at tumakbo pabalik sa palasyo. Saan ka pupunta? Sa tingin mo makakatakas ka? Sabi ng cultivator ng Zun. Isang hindi kapani-paniwalang lakas mula sa earth at langit ang lumitaw sa kanyang kamay. Mamatay. Kasabay nito, sinundan siya ng mga cultivator ng Zun mula kay Shengang at mula sa Jade Heaven. Gusto nilang makita kung anong uri ng kayamanan ang gagamitin ni Lin Fang upang labanan ang tatlong Zun cultivator. Paano lalabanan ni Lin Fang ang tatlong Zun cultivator? Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila ang ilang mga mahiwagang marka ay nagsimulang lumiwanag. Sa isang kisap mata, sila ay naging nakasisilaw at lahat ng nasa palasyo ay nabalot ng mga nakakasilaw na ilaw na iyon. Tila nahiwalay sila sa labas ng mundo. Roar! Boom! Umihip ang hangin, umalingaw ang apoy, ang yelo at hamog na nagyelo ay nagyayelo sa kapaligiran, ang taybak na si Chi ay tumatagos sa kalangitan. Sa palasyo, isang nakakatakot na lakas ng apoy ang biglang nagsimulang damaloy sa mga mahiwagang marka, isang apokaliptik na lakas. Ano ang nangyayari? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tatlong Zun cultivator at mukhang kinakabahan sila. Nararamdaman nila na ang kanilang chi ay pinipigilan ng hindi kapani-paniwalang enerhiya. Ang mga apoy at sword abstruse energies ay umaatake sa kanila at tila katapusan na ng mundo. Kotsa, kotsa. Tumibok ang puso ng mga tao. Takot na takot ang mga level cultivator ng Tian, lalo na ang mga malapit sa cultivator ng Zun. Nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Anong klaseng lakas yan? Maraming tao ang sumisigaw ng desperado. Anong klaseng pangkukulam iyon? Lagot tayo. Napahamak sila at alam nila ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 903, Panic Attack. Biz. Biz. Sa loob ng palasyo, ang mga tao mula sa Zuyu ay nanginginig din. Anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng palasyo ng kanilang bansa? Parang guguho na ang mundo. Mga misteryosong marka, paano ito posible? Ang mga umaatake ay namangha. Si Zuyu ay isang maliit na bansa, paano ito magkakaroon ng mga nakamamatay na misteryosong marka? Lin Fang. Lin Fang. Galit na galit ang mga umaatake, ngunit mukhang kalmado at hiwalay si Lin Fang. Pinagmamasdan lang niya ang eksena. Mga cultivator man kayo ng Zun o hindi, mamamatay kayo. Sa isang iglap, isang infinity of deadly energies ang lumabas sa mga marka at nakakakilabot na mga hiyawan. Wala nang nakakakita ng kahit ano dahil tuluyan nang nasira ang kapaligiran. Mayroong maraming mga malabo na kristal na nakabaon sa mga markang iyon, na ginagawang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan ang lakas ng mga marka. Kung ang mga cultivator ng Zun ay nagpasya na gumamit ng kanilang sariling lakas ng abstruse, ang mga marka ay agad na sumisipsip nito at magpapalakas lamang ng mga marka. Sa isang iglap, namatay ang tatlong cultivator nang magkawatak-watak ang kanilang mga kaluluwa. Bago mamatay, makikita ng isa ang ganap na takot sa kanilang mukha. Ang ganitong mga mahuhusay na cultivator.
Hinangaan sila ng lahat. Gayunpaman, sa isang iglap, nasayang nila ang lahat. Namatay sila sa pagsisikap na pumatay ng isang cultivator ng unang layer ng Tianqi. Ang lahat ng kanilang mga pangarap ay naglaho sa isang kisap mata. Bukod sa 3 Zun cultivator na namatay, isang myriad of Tian level cultivators na kasama nila ay namatay din. Hindi nila nagawang pigilan ng higit sa ilang segundo. Agad na nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga katawan. Ang mga marka ay kumikislap ng ilang segundo nang higit pang mga cultivator ang namatay. Yaong mga nakatayo sa malayo at hindi namatay, ngunit malubhang nasugatan. Paano namatay ang lahat ng mga taong iyon? Walang hiya naman loloko. Malamig na sabi ng isang tao. Sinong mag-aakala na may mga nakatagong bitag sa palasyo ng Zuyu, nakamamatay na kahit ang mga cultivator ng Zun ay hindi makalaban. Ang mga tao mula sa 3 makapangyarihang imperyo ay dumating sa aking palasyo, isang maliit na bansa tulad ng Zuyu, 3 Zun cultivator at maraming Tian level cultivator. Lahat sila ay gustong patayin ako, isang cultivator ng unang layer ng Tianqi. At ang lakas ng loob mong sabihin na walang hiya ako. Sabi ni Lin Fang. Kung wala lang siyang naisip na solusyon ay siya na ang patay ngayon. Ang mga cultivator sa antas ng Tian ay tumingin sa mga marka habang sila ay unti-unting nawawala. Baka isang beses lang sila magagamit. Mamatay. Sigaw ng isang taong galit na itinapon ang kanilang sarili kay Lin Fang. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang habang ginagamit niya ang kanyang agility technique at lumitaw sa ibang lugar. Nakatayo siya sa tabi ni Yu Menghe, Lin Hai at ng iba pa. Patayin siya. Nawala ang lakas. Galit na sigaw ng mga kalaban. Boom. Boom boom boom. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw. Gayunpaman, agad itong hinigop ng lupa at nagsimula silang manginig ng marahas. Slash, slash. Ang nakamamatay na enerhiya ay kumakalat sa hangin patungo sa kanilang direksyon. Sunod-sunod na namatay ang mga sumalakay at bumagsak ang kanilang mga katawan mula sa himpapawid. Hindi ito ang parehong uri ng lakas na pumatay sa mga cultivator ng Zun. Ang sino mang gumamit ng purong chi ay pinatay ng mga ilaw na iyon. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng umaataking iyon at nahulog ang kanilang mga bangkay sa lupa. Ang natitirang mga umaatake ay hindi nakaimik at nagsimulang manginig sa takot. Napakaraming tao ang namamatay ng napakabilis. Ang mga tao mula sa Zuyu ay madaling makapagtago sa palasyong iyon, at sila ay ligtas. Napagtanto ng mga umaatake na ang paggamit ng purong chi sa palasyo ay imposible, sino mang sumubok ay mamamatay. Tumiti si Lin Fang at dahan-dahan siyang naglakad pasulong at tumingin sa mga natitirang umaatake. 5 tao ang naiwan. Sa isang kisap mata, napakaraming malalakas na cultivator ang namatay. Nakakatakot ang mga marka ni Yandy, kaya naisip ni Lin Fang na sa hinaharap, dapat siyang maging mabait sa kanya. Kahit nasusuklam siya sa akin, sa tingin ko ay hindi niya ako gustong patayin. Naisip ni Lin Fang. Kung hindi, madali sana siyang nagplano laban sa kanya. Mga mahal na Ginoo, gusto mo pa ba akong patayin? Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng malademonyo. Wala pa siyang nailabas na ayota ng chi, hindi alam ng 5 iyon kung sisalikay o hindi. Nagalit sila nang marinig ang panunuya ni Lin Fang. Nanlilisik ang mga ito pabalik sa kanya. Parang wala ka nang ganang makipagtalo sa akin. Mapanuksong sabi ni Lin Fang at walang pakialam na nakangiti. Galit na galit ang 5 taong iyon ngunit walang magawa. Ang mga cultivator ng Zun ay namatay. Ang mga cultivator sa antas ng Tian na mas malakas kaysa sa kanila ay namatay din. Hindi ba dapat tumakas sila? Ang pagiging nasa palasyo ni Zuyu ay masyadong mapanganib. Tila walang makakapatay kay Lin Fang sa loob o kahit na malapit dito. Paano nakuha ni Lin Fang ang gayong kapangyarihan? Wala kang choice dito, mamatay ka. Galit na sigaw ni Lin Fang. Ginamit niya ang kanyang Xiaoyao agility technique at sinuntok ang isang cultivator ng Tianqi layer. Ha! Ang iba ay namangha, si Lin Fang ay talagang nagtataglay ng ganoong lakas. Boom! Ang isang suntok ay sapat na upang patayin ang mga cultivator na ito. Ang kalaban ni Lin Fang ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makakounterattack. Ang 4 na iba pa ay naglabas ng kanilang sariling purong chi nang makita nila iyon, determinado silang manatiling lubos na mapagbantay. Tumiti si Lin Fang sa kanila na parang wala lang. May 4 pa, sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng ganito ay isang sport. Ang 4 na iba ay mukhang takot na takot. Ano kayang gagawin nila? Inisip nila na si Lin Fang ay isang basura lamang. Ngayon, akala nila ay demonyo siya. Lin Fang, maghintay hanggang bumalik ako sa sekta at ipaalam sa kanila, tiyak na papatayin kanila at lahat ng tao sa palasyong ito. Pagbabanta ng isa sa 4 habang dahan-daang umaatras. Sisirain ang palasyo ko. Ang mga tao mula sa East Sea Dragon Palace ay maaaring pumunta dito kung gusto nila, papatayin ko silang lahat, at ikaw ay walang exception. Galit na sigaw ni Lin Fang. Pinakawalan niya si Bestial Chi at ang taong iyon ay biglang tumalikod ng ilang malalaking anino ang lumapit sa kanya. Huminto siya at pinakawalan ang chi hanggat kaya niya. Slash. Isang nakamamatay na liwanag ang tumagos sa kapaligiran at tumama sa kanyang katawan. 3 pa, sabi ni Lin Fang, nakangiti pa rin. Ang mga puso ng 3 natitirang cultivator ay tumitibok. Takot na takot sila. Patayin siya. Galit na sigaw ni Lin Fang. Lumipad ang mga Snow Eagles patungo sa isang kaaway.
Naglabas siya ng maraming chi ngunit nang siya ay naghahanda sa pagpapakilos ng enerhiya na iyon, ang layunin ng espada ay tumagos sa kanyang katawan at pinatay siya. Dalawang tao. Nakangiting sabi ni Lin Feng sa maningning na paraan. Binabaliw niya ang mga ito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 904, pagpatay sa Shengang. Sa rehiyon ng Zuyu, ang lungsod ng Micheng ay napapaligiran ng isang misteryosong ulap. Isang ordinaryong matandang lalaki ang pumasok sa loob. Bukod sa normal niyang anyo, nakakamangha ang bilis niya. Akala ng isang tao ay nakakita lang sila ng anino, parang may tao pero siguradong walang tao. Ang matanda ay tumawid sa mga ulap sa hindi kapanipaniwalang bilis bago huminto. Hindi siya umimik, kalmado lang siyang tumingin sa paligid. Lumipas ang mahabang panahon at naghiwa-hiwalay ang mga ulap sa harap ng matanda, at lumitaw ang isang gate pati na rin ang isang tao. Nagulat ang taong iyon nang makita ang matanda at malamig na sinabi. Sino ka? Alam mo ba kung nasaan ka? Walang sinabi ang matanda. Tawid lang siya ng gate. Gusto siyang pigilan ng nasa gate pero hindi niya may galaw ang katawan niya. Nang mawala ang matanda sa kanyang larangan ng paningin, ang kanyang katawan ay patuloy na nagyelo, at sa kalaunan ay nanlamig siya hanggang sa mamatay. Ilang tao pa ang nakakita sa matanda. Tumigil ka na, sigaw nilang dalawa. Maraming tao ang pumunta sa direksyong iyon nang marinig ang sigaw. Nakapagtataka, isang hindi inanyayahang matandang lalaki ang pumasok sa Shengang. Gayunpaman, biglang umulan ng nyebe at nagsimulang umihip ang malakas na hangin. Ang kapaligiran ay chill to the bone. Tumakbo ang matanda nang walang sinasabi. Gayunpaman, tila nagmula sa kanyang katawan ang napakalamig na chi. Kotsa, kotsa. Lahat ng sumubok na huminto ay agad na natigilan at naging parang estatwa ng yelo. Walang sino man ang makakatakas sa kapalarang ito. Bilisan mo, tawagan ng mga cultivator ng Zun. May nagmamadaling sabi. Mayroong isang kitakot-takot na dami ng mga nagyelo na mga tao na. Wala nang nang-ahas na subukan at pigilan ang matanda. Alam nilang hindi nila kaya. Ang sino mang lalapit sa kanya ay naging estatwa. Shengang ay nagiging isang tanawin ng desolation. Ang mga tao ay hindi nagkaroon ng oras upang makalapit sa matanda bago sila na-freeze. Maraming malalakas na cultivator ang pumunta sa direksyong iyon ngunit nang makita nila ang tanawin na puno ng mga nagyayelong tao, ang kanilang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto. Nagsimulang isipin ng mga tao ni Shengang na hindi pa sila nakakita ng ganoong trahedya, marahil ito na ang una at huling pagkakataon na gagawin nila. Sa wakas, naabisuhan ng mga cultivator ng Zun ni Shengang. Kahit na nasa estado ng pagninilay-nilay na nagsasanay sa paglilinang, may dumating upang sirain ang Shengang. Ang matanda ay tila namamasyal sa isang hardin, medyo nakaka-relax. Gayunpaman, ang bawat hakbang niya ay nakakatakot sa mga tao. Ipapa-freeze ba niya ang buong teritoryo ni Shengang? Sino ka, mahal na kaibigan? Dapat ay binalaan mo kami na pupunta ka para matanggap ka na naming maayos. Sabi ng isang napakalayo. Sa wakas, isang Zun cultivator ang lalabas. Isang nakakatakot na chi ang kumalat sa anyo ng isang ipoypo. Tila sinusubukan ni Chi na lasawin ang yelo. Isang hindi kilalang tao na hindi dapat banggitin. Shen hindi pinagbabawal ang lugar ng Shengang kaya kung gusto kong pumunta, makakapunta ako kung gusto ko. Bakit kailangan kong ipaalam sa sinuman? Mahinahong sabi ng matanda. Hindi siya tumigil sa pagtakbo. Mukha namang tiwala siya. Mahal na kaibigan, parang hinahamak mo si Shengang. Sabi ng cultivator ng Zun mula sa Shengang. Ang kanyang chi ay sumasabog sa hangin at bumabagsak sa yelo ng matanda. Mukhang natuwa ang mga tao ni Shengang. Isang Zun cultivator ang lumabas at ang kanyang kakayahan ay tiyak na pambihira. Umaasa silang papatayin niya ang matanda. Walang emosyong tiningnan ng matanda ang bagyo. Agad niyang inapakan ang hangin at naglabas ng mas maraming enerhiyang yelo. Agad na nagyelo ang bagyo. Abstruse na enerhiya ng yelo, maaari nitong i-freeze ang anumang bagay sa mundo. Ang Zun cultivator mula kay Shengang ay hindi mukhang masaya. Ang matanda ay napakalakas at tila hindi masyadong gusto si Shengang. Dragon, patayin. Sigaw ng cultivator ng Zun mula kay Shengang. Kumilos siya gamit ang dalawang kamay at sa isang iglap ay may lumabas na parang dragon na bagyo. Umikot ito sa matanda at hinati sa 8 bahagi, tinangka nitong salakayin ng matanda mula sa bawat panig. I freeze. Sabi ng matanda. Ang nakakatakot na dragon na gawa sa hangin ay agad na nagyelo. Ang Zun cultivator mula sa Shengang ay namangha. Kotsa, kotsa. Ang kapaligiran ay nagyayelo sa paligid ng Zun cultivator ngayon, kung hindi niya mapoprotektahan si Shengang, sino ang gagawa? Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Sinuntok niya ang nagyelo na kapaligiran at lumitaw ang isang puyo ng hangin. Kasabay nito ang paglundag ng matanda at sinuntok ang isa pang bahagi ng ice block. Nanginginig ang kapaligiran nang lumitaw ang enerhiya ng yelo sa bawat panig. Nagbago ng husto ang ekspresyon ng mukha niya. Isang buhawi ang lumitaw sa kanyang paligid ngunit nakipagkamay ang matanda nang marinig ang malalakas na tunog. Ang matanda ay tila sinisipsip ang yelo sa kanyang mga kamay gayon din ang lahat ng iba pa, kabilang ang Zun cultivator. Mamatay. Ang Zun cultivator mula kay Shengang ay naging isang bagyo, gayunpaman, sinuntok muli ito ng matanda at ang abstruse na enerhiya ng yelo ay tumagos sa hanging dragon.
Muli, humihina ang hangin at dahan-dahan ang minto. Nagsimula ring mag-freeze ang katawan ng Zone Cultivator. Mukha siyang nagtataka at natatakot pa. Dalisay na puso. Ginalaw ng matanda ang kanyang mga kamay. Wasakin. Nakipagkamay ang matandang lalaki at, sa isang iglap, ang puso ng cultivator ng Zone na nagyelo ay nagsimulang masira. Mamatay. Muling iginalaw ng matanda ang kanyang kamay at nabasag din ang hugis dragon na bagyo. Ang Zone Cultivator at ang lahat ng kanyang lakas ay naging isang bloke ng yelo. Isang Zone Cultivator mula sa Shengang ang pinatay ng isang matandang lalaki. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 905, dalawang balita. Roar. Sa di kalayuan, isang nakakatakot na hangin ang lumitaw. Napuno ito ng hindi kapani-paniwalang enerhiya na yumanig sa earth at langit. Isa pang Zone Cultivator ay darating, at siya ay galit na galit. May nangahas na pumatay sa kanilang mga tao sa kanilang sariling teritoryo, kabilang ang isang cultivator ng Zone. Itinaas ng matanda ang kamay at kalmado siyang sinulyapan. Parang nasa ibang mundo ang matanda, mundong gawa sa yelo. Ang mundo ng paglilinang ay walang awa. Nayayanig ni Tianzuan ang langit. Nanatiling hindi gumagalaw ang matanda. Ang mga nakakakilabot na enerhiya ay bumagsak sa kalangitan. Sa sandaling iyon, tila kaya niyang kontrolin ang lupa at langit. Parang kailangan lang niyang huminga para maigalaw ang lakas ng earth at langit. Makapidyo hininga. Galit na sigaw ng matanda sabay suntok sa harapan niya. Parang nabaligtad ang earth at langit sa suntok na ito. Boom boom boom. Nasira ang atmosphere. Hindi pa dumarating ang Zone Cultivator pero nanginginig na siya ng husto. Biglang bumilis ang tintig ng puso niya. Pakiramdam niya ay inapi siya, parang hindi na niya kayang umatake. Kasabay nito, isang nakakatakot at malakas na lakas ang bumagsak sa kanyang katawan. Biglang namutla ang mukha niya. Parang distorted ang katawan niya at wala na siyang lakas. Mamatay. Tumalon ang matanda at humarap sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamao na puno ng hindi kapani-paniwalang lakas. Boom boom boom. Biglang nadurog ang mga tao sa lupa at tumalsik ang dugo sa kanilang mga bibig. Mukhang sila ay nasa matinding sakit. Ang Zone Cultivator ay itinulak pabalik. Ang kanyang katawan ay napunit, ang kanyang kaluluwa ay nasira, at siya ay namatay. Napatingin ang matanda sa karamihan. Hindi na siya mukhang ordinaryong matanda. Siya ay mukhang isang malakas at walang talo na cultivator. Pumunta ako sa Shengang para sabihin sa iyo ang lahat na hindi mo maaaring guluhin ang aking mga alagad ayon sa gusto mo. Ako ay mula sa Tianqi. Sa susunod, hindi na ako sasama mag-isa. Pagkatapos noon ay agad na nawala ang matanda. Tianqi. Natigilan ang karamihan. Ang matandang lalaki ay mula sa Tianqi at siya ay pumatay ng isang napakaraming tao sa Shengang, kabilang ang 2 Zone Cultivator. Sa di kalayuan, may lumitaw pang 2 Zone Cultivator. Nang dumating sila at nakita ang mapang lon na tanawin, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanilang mukha. Sundan natin siya. Sabi ng isa sa kanila. Tumango naman yung isa, maghintay. Malamig na sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Agad namang huminto ang dalawa, lumingon at tumingin sa taong iyon ng may paggalang. Kung susundin mo siya, mamamatay ka. Nagpaliwanag ang taong iyon. Yung iba mukhang naiinis, ganun ba kalakas yung matandang taga Tianqi? Mamamatay ba ang 2 cultivator ng Zone kung susundin nila siya? Para sa kanila, ang mga Zone Cultivator ng Shengang ay hindi kapani-paniwala, halos parang mga Diyos. Nakalimutan nila na kahit sa mundo ng mga cultivator ng Zone, may mga cultivator ng iba't ibang antas. Ang isang antas ay maaaring katumbas ng malaking pagkakaiba ng antas sa pagitan ng mga cultivator ng Zone. Si Shengang ay hindi kailanman napahiya ng ganito. Sabi ng isa sa mga cultivator ng Zone, hindi natutuwa sa desisyon ng iba. Isang lalaki ang pumatay ng isang napakaraming tao, isang malaking bilang ng mga antas ng Tian at mga antas ng Zuan na cultivator, 2 Zone Cultivator. Nasira ang reputasyon ni Shengang. Kung gusto nating makaganti, kailangan nating maging mas malakas. Sabi nung kara-rating lang, kalmado niyang sinabi ito habang nakatingin sa malayo. Ilang daang taon na ang nakalilipas, 2 walang katulad na cultivator ang bumangon sa Tianqi, ang isa ay naging pinuno ng Tianji at ang isa ay naging pinuno ng Tianzuan. Walang kasing lakas sa kanila sa rehiyon ng Ganyu. Maya-maya pa ay umalis na silang 2 sa Tianqi. Nais nilang pumunta sa isang paglalakbay sa paglilinang upang maging mas malakas. Ibinigay nila sina Tianzuan at Tianji sa kanilang mga disipulo. Sa ngayon, hindi na kailangang banggitin kung gaano kalakas ang pinuno ng Tianji. Bukod dito, ang pinuno ni Tianzuan ay introvert at maraming tao ang nag-iisip na siya ay isang kakilakilabot na cultivator. Walang nakakaalam na noong naging Zone Cultivator pa lang siya, pinatay niya ang 3 Zone Cultivator na nakipagtulungan laban sa kanya. Ang pinuno ni Tianzuan ay ang mismong lalaking kagagaling lang dito. Walang imak ang 2 cultivator ng Zone. Ganyan ba kitakat ang matandang lalaki na katatapos lang sumalakay kay Shengang at pumatay ng 2 cultivator ng Zone. Sinulyapan ng kausap ang 2 cultivator ng Zone at sinabing, gusto mong tanungin ako kung paano ko nalaman iyon, di ba? Sa 3 cultivator ng Zone na pinatay niya, isa sa kanila ang aking kapwa-disipulo. Tumibok ang puso ng 2 cultivator ng Zone. Ang kwentong narinig lang nila ay nangyari na noon pa man. Well,
Gaano kalakas ang matanda ngayon bagaman? Kung gayon, maaari ba nating kalimutan ang tungkol doon at palayain siya? Sabi ng isa sa mga cultivator ng Zun, halatang hindi pa nasisiyahan. Siyempre, hindi naman. Si Shengang ay punong-puno na ngayon ng nakanganga na mga sugat kaya hindi na natin kayang maging pabaya. Ipapaalam ko sa aming pinuno, mula ngayon, ang Shengang ay hindi nahahati sa 4 na distrito. Magkakaroon lamang ng isang Shengang at isang pinuno lamang. Sabi nung tao, kumaway ang kanyang manggas at biglang nawala. Galit na galit din siya. Sa Imperial Palace ng Zuyu sa Yangzhou City, ang dalawang natitirang cultivator ay gustong tumakas. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay tumakbo sa ilusyon at namatay. Gayunpaman, hindi pinatay ni Linfang ang isa pa. Hinayaan niya itong umalis. Gusto ni Linfang na pumunta ang cultivator na iyon at ipaalam sa kanyang grupo ang nangyari. Gusto niyang maunawaan ng lahat na kung pupunta sila kay Zuyu na may masamang intensyon, mamamatay sila. Si Linfang ay hindi maaaring manatili sa Yangzhou City sa buong panahon. Kaya naman, kailangan niya ng mga tao para pag-usapan ang nangyari at kung gaano kadelikado na hominin siya sa loob ng Yangzhou City. Pagkatapos, makakaalis na siya ng may kapayapaan ng isip. Makalipas ang maikling panahon, kumalat ang balita. Ang mga cultivator ng Zun na pumunta kay Zuyu na may masamang intensyon ay mamamatay doon ng walang tanong. Ang mga cultivator ng Zun ay kabilang sa mga pinakamahusay na cultivator sa mundo. Kailangan nilang maunawaan na kung gusto nilang patayin si Linfang, kailangan nilang hanapin siya sa labas ng Zuyu. Ang balita ay kumalat sa lahat ng dako, hindi lamang sa Zuyu at sa paligid nito. Ang mga tao sa Ganyu ay namangha din sa balita, Shengang, Jade Heaven, ang East Sea Dragon Palace. Lahat sila ay gustong magpadala ng mga Zun cultivator kay Zuyu para patayin si Linfang, ngunit hindi natakot si Linfang. 3 Zun cultivator at 5 bilang na bilang ng napakalakas na cultivator ang namatay sa Zuyu at isang tao lang ang natitira upang ikwento ang kwento. Gayunpaman, ang ilang iba pang mga balita ay kumalat na kahanga-hanga kung hindi higit pa. Kahit na sinubukan ng mga tao na itago ang katotohanan, walang maaaring manatiling lihim sa katagalan. Nang magpadala si Shengang ng mga tao kay Zuyu para patayin si Linfang, isang malakas na cultivator mula sa Tianqi ang pumunta kay Shengang at pinatay ang hindi mabilang na bilang ng Tian level at Zuan level cultivator pati na rin ang 2 Zun cultivator. Pagkatapos, umalis siya ng maluwalhati gaya ng pagdating niya. Ayon sa mga sabi-sabi, ang pinuno ng Tianqi, si Mr. Tianqi ay pumunta doon para kay Linfang. Hindi niya gusto kung paano inaatake ng lahat si Linfang. Ayon sa iba pang chismis, ang pinuno ni Tianzuan ang pumunta doon. Si Linfang ay miyembro ng Tianzuan kaya gustong protektahan ni Tianzuan ang kanilang mga disipulo. Sa kabuuan, nagkaroon ng bloodbath sa Shengang. Kahit anong chismis ang totoo o hindi, lahat sila ay may kinalaman kay Linfang. Napakagaling. Tulad ng dati, nagtataka ang ilang tao kung bakit ang tanging mga taong nakalabas sa mahiwagang mundo ay mga taong mula sa Tianqi. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari doon. Matapos kumalat ang chismis na iyon, tila naging mahinahon na naman si Ganyu. Wala nang lalaban. Walang sino man ang maaaring pumunta sa Zuyu dahil ang mga cultivator ng Zun ay maaaring mamatay doon. Tila muling bumangon si Tianqi. Gayunpaman, ito ay kalmado lamang bago ang bagyo.